Pinulot ni Lisa ang lumang kahon ng musika mula sa baul ng lola niya na matagal nang nakatago sa sulok ng kwarto. Sa unang pihit ng susi, marahang tumugtog ang nakakakilabot na melodiya na tila bumabalot sa buong silid. Napansin niyang biglang lumamig ang hangin at bawat tik ng musika ay parang may malamig na haplos na dumadampi sa batok niya. Nang tumingin siya sa salamin, may anino siyang nakita sa likod niya. Isang anyo na sumasabay sa indak ng musika. Hindi niya makita ang mukha nito, pero ramdam niya ang malamig nitong titig na tila sumisipsip ng kanyang kaluluwa. Sinubukan niyang itigil ang kahon, pero hindi huminto ang tugtog. Sa halip, lalo itong lumakas at naging mas malabo ang paligid. Naririnig niya ang mga bulong, mga pamilyar na tinig ng mga yumao na miyembro ng kanilang pamilya, na parang nagbabanta. Isa-isa silang lumilitaw sa paligid, nakatitig ng walang imik, parang mga aninong naghihintay ng pagkakataon. Lumapit ang anino mula sa salamin, hinawakan ang balikat niya ng malamig at biglang huminto ang musika. Napatigil ang lahat ng tunog at liwanag. Umikot si Lisa, ngunit wala na siya sa kwarto. Nasa loob na siya ng salamin. Nakatitig sa sarili niyang katawan na nakatayo sa labas. Hawak ang kahon ng musika. Sa labas patuloy na tumutugtog ang kahon, naghihintay ng susunod na magbubukas at magpapalaya sa mga anino.